Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ngayon po ay January 24, 2024, araw po ng Miyerkules. At kahapon po ay nanganak na si Pauline Luna Soto. At yan mga kababayan, sa ating screen ang litrato ng kanilang baby, si Baby Mochi. Parehas sa kaparehas nung lips ni Tali. So ate na si Tali mga kababayan. So ipinost ito ni Pauline Luna Soto sa kanyang Instagram account. Sabi niya, welcome to our newest Itbulaga baby. Talagang parte na itong Itbulaga sa pamilya Soto. Lahat ng kanilang mga pamilya ay dinidikit nila sa Itbulaga. So ito ang newest Itbulaga baby. Good morning from Poleng and Baby Mochi. Yan mga kababayan, at itong post ni Pauline Luna ay meron na pong 27,000 reactions. At tingnan nga natin kung ilan. 27,000 reactions, 18,000 ang nag-react ng heart. Like naman 9,000 at care 449. Yan mga kababayan, meron din itong 4,500 comments na kung titingnan ninyo ay pawang mga congratulatory comments mga kababayan. Congratulations Bossing and Poleng. Congratulations to both of you, Poleng and Bossing Vic. Welcome Baby Mochi. Ate na si Tali. Yan mga kababayan. So napakaraming congratulations nyan. So eto nga litrato ay merong good morning at merong heart emoji. So muli congratulations kay Bossing Vic Soto at kay Pauline Luna sa panibagong miyembro ng pamilya, si Baby Mochi. Alright, ito mga kababayan, merong post na itong Lion Here TV. Yan mga kababayan, kasi kapansin-pansin yung yung labanan ng mga supporters ng Itbulaga at ng supporters ng Tape Incorporated. Itong kanilang programang Tahanang Pinakamasaya, na kung tutusin daw dapat hindi na binibigyan ng pansin. Kasi ang labanan daw ngayon mga kababayan pagdating sa noontime ay Itbulaga ng TV5 at It Showtime ng ABS-CBN. Dapat itong Tahanang Pinakamasaya hindi na raw pinapansin. Kasi nga tuloy-tuloy na nangungulelat itong kanilang programa, itong programa ng Tape Incorporated dyan sa GMA. So dapat hindi na raw pinapansin yan. Kasi pagdating po sa dito sa TV ratings, itong TV5 si Itbulaga at itong It's Showtime ang nangunguna sa battle for noontime supremacy. At itong dating contender nalalaos na mga kababayan, itong Tahanang Pinakamasaya talaga namang lagi nang nahuhuli pagdating sa ratings. Kasi ayon daw sa recent ratings report ng Nielsen Nutam People Survey, itong ang dalawa ang naglalaban ngayon sa 2 top positions. Yung Tahanang wala raw pundasyon, sabi ni Atty. Bueno sa kanyang panaginip, talaga namang wala na. Kumbaga palubog na. Kasi kapag wala talagang pundasyon, talagang ganun ang mangyayari dun. It's either lumubog ka o kaya tumumba ka. Ay lang ang pagpipilian hindi kasi mananatili yan kung walang pundasyon. So katulad nito, lumabas sa ratings na etong It's Showtime ay merong 4.2%. Ito yung kanilang second highest rating since nagka-shutdown ang ABS-CBN. Tapos ito na may Itbulaga ay sumunod sa pangalawa na may 4.1%. So ibig sabihin ngayon ng labanan It's Showtime at Itbulaga. Kasi nalampasan ng It's Showtime ng Itbulaga nung January 13, pero nung mga sumunod na araw nalampasan na naman ng Itbulaga itong It's Showtime. At ito na mga tahanang walang pundasyon, lagi na lang kulelat. So walay na talaga, walay na. Nung January 15, Itbulaga naman nag-comeback. Nilampasan na naman itong It's Showtime
na may 4.0 at 3.4 yung It's Showtime. Tapos itong tahanang walang pundasyon kulelat sa 3.0%. So dapat daw hindi na pinag-uusapan itong tahanang walang pundasyon. Kaya yung mga dapat pala hindi na natin pinag-uusapan to. Kasi sumisikat lang pati yung kanilang mga yung kanilang mga tape everyday dependent. Dapat pala hindi na to pinagpapansin. Kasi wala na sila sa sa labanan. Tsapuera na sila ayon sa Lion Here TV. Hindi na sila dapat pag-usapan kasi ba't pag-uusapan mo pa yan? Wala na nga sa ratings, hindi na nga sila manalo. So kaya ginagawa na itong mga taga-suporta ng tahanang walang pundasyon nangaaway ng mga TVJ defenders ng mga Dabarkads kasi nga nagpapapansin na lang. Kasi alam nila sa sarili nila, wala na sila. Osla. Wala na talaga silang pag-asa pagdating sa ratings kasi nung nga ihawak nila Itbulaga, hindi nga sila magtapon, bibihira lalo na ngayon na itong Itbulaga napunta na doon sa totoong nagmamay-ari. At sila nagpalit ng pangalan. Pero walang kadating-dating. Ayan. Lagi nang nangungulelat, so dapat hindi na to pinapansin. Kaya yung mga tulongges na mga Facebook pages na patuloy na sinasabi na number 1 itong tahanang walang pundasyon, huwag nyo nang pansinin niya. Yung mga tulongges na nagda-live pa, lalong-lalo na yung may saltik dyan, dapat hindi na raw ito pinagpapansin. So yan ang labanan ngayon mga kababayan pagdating sa noontime. It is between Itbulaga and It's Showtime. Huwag yun ang pansinin itong tahanang walang pundasyon. Dahil wala naman hindi na nila kayang makipaglaban sa dalawa. So ito na ang labanan ngayon sa katanghalian mga kababayan. Ito ang babantayan natin. It is between Itbulaga ng TV5 at It's Showtime ng ABS-CBN. Alright, so ito naman mga kababayan, pag-usapan na rin natin. Ito nga nangyayari sa ating bansa. Kasi kahit pa paano, dapat alam natin yung mga ganap dito sa politika. Kasi ito ngayon mga kababayan, napakainit na balita. Itong si Duterte ay maaaring arestuhin ng ICC. At ayon kay Trillanes, baka mailabas na itong warrant of arrest laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ICC ay matagal na pa lang nandito sa Pilipinas, Disyembre pa lang 2023. At ayon sa report mga kababayan, ay kompleto na ang kanilang mga impormasyon na nakalap para tuluyan na ngang arestuhin si dating Pangulong Duterte. Ito, basahin lang natin saglit itong sa ulat ng GMA News Online. A warrant of arrest is expected to be issued soon against former President Rodrigo Duterte and other respondents in connection. Other respondents, kasama dyan si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga umiiyak na si Senator Bato in connection with the International Criminal Court's ICC investigation into the war on drugs. Sabi ni Senator Antonio Trillanes IV. Based on the information he received, Trillanes said the ICC probers arrived in the country in December 2023 and were able to conduct interviews with concerned individuals. The former senator said investigators of the international body have finished gathering information on Duterte and others involved. Sabi ni Acorda, General Benjamin Acorda, Chief PNP. Wala naman pa daw siyang nare-receive na reports na may kinalaman nga dyan sa sa kung sakali mang arestuhin o mailabas na ang warrant of arrest laban kay Duterte. Sabi niya, as of now, wala pang confirmed reports o communications reaching our office to that effect. Ayan. Ang problema kasi, sabi naman ni Presidente Marcos, hindi raw may kapag-cooperate ang Pilipinas. Pwede raw pumunta yung ICC, mamasyal-masyal, sightseeing. Pero sabi ni Presidente Marcos, hindi naman daw
tutulungan itong ICC. Kasi mga kababayan, walang sariling mga pulis ata itong ICC. So paano arestuhin si Duterte kung sakaling mayroong warrant of arrest? So ang dapat mag-aresto ay itong Philippine National Police. Paano ngayon yan? Sinasabi ni Marcos na hindi tutulungan ng Pilipinas itong ICC. So yan ang aabangan natin mga kababayan. If the ICC issued an arrest warrant against Duterte and other respondents, didepende raw ang PNP sa highest office. Ibig sabihin kay Presidente Marcos. Kung paano itong police force would treat the arrest order. With that aspect, I'll just get directive from the highest office whatever will be the treatment if it will come out. Ask if possible arrest warrant would not be immediately implemented upon release. Ayaw naman diyang magkomento sa ngayon, sabi ni Acorda, Chief PNP. Kasi nga ito, since the ICC has no law enforcement body, it would rely on the concerned country to arrest the accused. So paano yun? Paano ma-arrestuin si Duterte kung sabi ni Marcos hindi nga tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas itong ICC? O baka naman sinasabi lang ni Marcos yan. Kasi sa totoo lang, wala nang unity mga kababayan Wala na. Laglagan na to, pero sabi naman daw ng Supreme Court, the Philippines should cooperate with the ICC despite the country's withdrawal from the Rome Statute. Sabi ng Supreme Court, kapag hindi sinunod ng Pilipinas, paano mangyayari? Iko-contempt nila si Marcos? Sino iko-contempt nila? Kasi yun lang naman ang pwede gawin ng Supreme Court cite in contempt yung hindi may kipag-cooperate sa ICC. O sino yung uhulihin nila? Diba? So kahit daw nag-withdraw itong Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, anong panahon pa ni Duterte, pa rin, obligado pa rin daw tulungan ng Philippine government ang ICC ayon sa Supreme Court. Alright, so yan mga kababayan yung latest update natin pagdating dito sa sa nangyayaring investigasyon ng ICC dito sa sinasabing fake drug war na isinagawa ng Duterte administration sa pangunguna ni dating Chief PNP na ngayon ay Senator Bato de la Rosa. Umiiyak na nga si Bato. Sabi ni Bato, sabihin mo na kasi kung gusto mo kaming ipa-aresto, sabi niya kay Presidente Marcos. Tanong ngayon ng bayan, bakit ba takot na takot kayo nga harapin ang ICC? Kine-question niya si Presidente Marcos, dapat ang sagutin niya, bakit kayo natatakot humarap sa ICC? Ba't kayo natatakot? So, yun lang muna mga kababayan, ang ating update. From time to time, magsisingi tayo ng mga pangyayari sa ating bansa. Kasi hindi natin pwedeng baliwalain itong mga importanteng mga ganap dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So, yun lang po muna. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.